Sa mundo ng batas at politika, ang mga salita ay may malaking kapangyarihan. Isang salita na madalas marinig sa mga korte at sa gobyerno ay agad o forthwith. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Mukhang simpleng salita lang pero mabigat ang kahulugan nito. Ibig sabihin, kailangan ng mabilis na aksyon, walang paligoy-ligoy. Ang agad ay nangangahulugan ng pagmamadali. Pinipilit nito ang mga sangkot na kumilos ng walang pag-aalinlangan. Kapag ginamit sa mga legal na dokumento o anunsyo, ito ay paalala na mahalaga ang oras. Pero kahit binibigyang diin ng agad ang bilis, hindi nito pwedeng lampasan ang mga itinakdang proseso. Kailangan pa ring sundin ng mabuti ang tamang proseso. Sa madaling salita, ang agad ay nagbibigay ng diin sa pagkilos ng mabilis habang pinapanatili ang prinsipyo ng hustisya at patas na pagtrato. Sinisiguro nito na ang mahahalagang bagay ay inaasikaso kaagad at may desisyon. Ang Konstitusyon ng Pilipinas ng 1987 ay naglalahad ng malinaw na proseso para sa pagtanggal sa pwesto ng mga matataas na opisyal. Ang prosesong ito, na tinatawag na impeachment, ay isang mahalagang tungkulin na ipinagkatiwala sa sangay ng lehislatura. Ang mababang kapulungan ang nagsisimula ng proseso sa pamagitan ng pagsasampa ng reklamo. Kung ang reklamo ay makakakuha ng sapat na boto, ang Senado naman ang magsasagawa ng paglilitis at sila ang magsisilbing impeachment court. Kailangan ng boto ng 2/3 ng mga senador para mahatulan at matanggal sa pwesto ang isang opisyal. Ipinapakita ng taas ng bilang na ito kung gaano kaseryoso ang proseso ng impeachment. Sa buong prosesong ito, napakahalaga na sundin ang konstitusyon at ang umiiral na batas. Ang mga karapatan ng akusado ay dapat igalang sa lahat ng oras. Lumitaw ang salitang agad o forthwith kaugnay ng kaso ni Vice Presidente Sara Duterte at lalo nitong pinagulo ang isang sensitibong sitwasyon. Habang ang salitang ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa mabilis na aksyon, mahalagang maintindihan ng lubusan ang mga implikasyon nito. Sa partikular na kasong ito, ang agad ay maaring tumukoy sa mga partikular na aksyon na kailangan gawin ng Senado habang tinatalakay ang impeachment trial. Maaring kasama rito ang mabilis na pagtatakda ng petsa ng paglilitis, pagpapabilis ng pagsusumite ng mga ebidensya, o pagtiyak na ang lahat ng sangkot ay nabigyan ng abiso at sapat na oras para ihanda ang kanilang mga kaso. Ngunit, mahalagang tandaan na ang agad ay hindi nangangahulugan ng padalos-dalos na paghatol. Obligado pa rin ang Senado na magsagawa ng patas at walang kinikilingang paglilitis, kung saan ang prosekusyon at depensa ay parehong mabibigyan ng pagkakataon na ilahad ang kanilang mga argumento ng maayos. Section 4, mga posibleng resulta, paglalayag sa alanganing sitwasyon. Ang impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte ay may malaking epekto sa politika ng Pilipinas. Hindi pa tiyak ang magiging resulta ng prosesong ito at maraming posibilidad ang maaring mangyari. Kung hahatulan ng Senado si Vice Presidente Duterte, siya ay matatanggal sa pwesto at ito ay maging isang makasaysayang pangyayari sa politika ng Pilipinas. Sa kabilang banda, kung mapapawalang sala siya, mananatili siya sa kanyang posisyon bilang Vice Presidente. Gayunpaman, ang epekto ng impeachment trial ay maaring magtagal. Maari rin itong humantong sa mga karagdagang investigasyon o legal na hamon na magpapalawig sa kawalan ng katiyakan at maaring makaapekto sa darating na halalan. Seksyon 5, ang kahalagahan ng tamang proseso, pagtataguyod ng katarungan at patas na pagtrato. Habang nagpapatuloy ang proseso ng impeachment, mahalagang tandaan ang kahalagahan ng due process o tamang proseso. Ang pangunahing prinsipyong legal na ito ay ginagarantiyahan ng patas at makatarungang pagtrato para sa lahat ng sangkot. Sinisiguro nito na si Vice Presidente Duterte ay mabibigyan ng lahat ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa mga akusasyon.
Ang paggamit ng salitang agad habang binibigyang diin ang pagmamadali ay hindi dapat mangahulugan ng pagbaliwala sa due process. Ang sistema ng hustisya sa Pilipinas ay nakabatay sa prinsipyo ng patas at walang kinikilingang pagtrato. Sa pamamagitan ng pagtataguyod ng mga prinsipyong ito, masisiguro natin ang makatarungang resulta sa kasong ito, anuman ang maging desisyon. If you found this video helpful, don't forget to like, subscribe, and leave a comment or suggest a topic for our next episode. Catch you later!